sila. O, kaya ngayon, si Matibag na lang paupuin nila kasi si Matibag matigas ang mukha nun. Sanay man yun. Sanay yun sa, sa mga gawaing illegal. Oh. Kaya nga ang sabi nila, 'di ba, meron daw pasabog si Matibag. Ano mga pasabog 'yan? Baka na naman baby rocket na naman 'yan. Pakinggan natin kung ano yung pasabog. Pagsabog ng testimonya o pasabog ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. May pasabog daw. Anong pasabog niya? Una sa lahat, hindi pa naman siya NBI director niyan. Wala pa naman siyang kwentang tao niyan. Ito yung mga panahon, palagay ko, hindi pa siya NBI. Baka yan yung kumakain sila sa restaurant, kasama yung, yung mga pamilya ni Atayde, yung Chuhin at saka yung tatay, na nag-bill sila ng 121,000 sa restaurant, tapos naglabas sila ng sandamukal na pera. Tapos sabi nila, akala ko 1,000,000 eh. Nagbayad, tapos nagbigay ng tip. Baka ito yung mga panahon na hindi pa siya NBI director niyan eh. Yan yung mga kumakalat na video. I'm just assuming, hindi yung totoo Dinikit ko lang. But anyways, si Santiago ang director nito. After ni Santiago, si Magno. Tapos siya. Actually, kaya nga siya naupo dyan dahil si Sir Jack Argota pumunta doon sa opisina ng NBI. Tapos si Magno ang director noon. Hindi naman siya kakasuhan talaga. Nagpaliwanag lang si Jack ano yung post niya tungkol dun sa medical certificate. Sinabihan nga si Jack na ingat lang. Minsan, kailangan alamin nyo muna kung lawful pa ba yung mga utterances ninyo, mga ganyan-ganyan, bago nyo gawin para maiwasan yung ganito. So pinagsabihan lang siya doon. Nagulat na nga lang si Jack, may kaso na siya eh. And the very same people na nag-advise sa kanya na mag-ingat mag-post and nag-investigate sa kanya are the same people na naging complainant niya. Diba? Ganun kagago. But anyways, may lawyers man si Jack Argota and he's battling it sa Department of Justice. So, pabayaan na natin yon. Let's see what's gonna happen. Pero, napalitan si Magno dahil nga hindi nakasuhan initially si Jack. Ang nagkaso na kay Jack, nung ito na ito na yung director, biglang nagkakaso na si Jack. Nung si Magno pa, wala namang kaso si Jack. Biglang nagkaroon na lang siya ng kaso nung umupo na ito. At meron nga kaming belief na, hindi sumunod si Magno sa gusto na kasuhan kagad si Jack kasi wala naman talagang kakaso-kaso kay Jack eh. Kaya inalis si Magno dahil kay Jack, yun nga iniisip namin nun. Ito yung pinalit. Yung ipinalit, syempre, kailangan niyang patunayan na mas satanas siya. Kaya ito, may pasabog daw siya. Ewan ko kung anong pasabog yan. Ni VP Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Ayon sa prosekusyon, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigo. Naratibo may pasabog daw. Fireworks. Sinabi na rin nila na yan mga nakaraang 2 linggo. Pero ang sumabog yung mga tae sa mukha nila. Ang sumabog yung panis na laway ni Luis Tro. Ngayon pasabog na naman daw. At siya daw ang kukumpleto ng naratibo. Naratibo, hindi ebidensya. Naratibo. So dito, propaganda lang ang plano talaga nila. Naratibo lang ang gusto nilang buuin para sirain si Inday Sara sa mata ng mga Pilipino. Yan yun. Yan yung hindi tama. Na naglalaro tayo sa naratibo, hindi tayo naglalaro sa facts. Na bini-brainwash lang natin, pinopropaganda natin para tayo mga komunista, bini-brainwash natin yung mga tao to believe na si Inday Sara maruming politiko. Well, in fact, hindi siya ang nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control project. Ang nagnakaw, Congress, at saka yung Department of Budget and Management, itong DPWH at saka yung Malacanang. Yun ang dapat na naratibo na nilalagay natin sa utak ng tao, hindi yung naratibo na si Inday Sara ay not fit to hold this country, not fit to govern this country, or not fit to become vice president and president in 2028. Si Bongbong nga, kapatid na nagsabi, adik eh. Ate na mismo niya nagsabi na adik yan eh. Doon sa Amerika, yung namatay na Yuchenko ba yun? Yung namatay nga sa Amerika, overdose ng drugs, kasama nung asawa niya sa Amerika yun eh. Tapos sasabihin natin si Inday Sara, hindi fit? Paano pa kaya itong mga nasa Malacanang? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag nag-content ganito, hindi yung sisiraan mo lang basta-basta. Nagpalaglag sa ganito, hindi pwedeng ganun na mag-content. Kailangan pag nag-content kami, basihan ka. At yung basihan mo, kailangan kumalat na yun sa buong sanlibutan.
Walang hiya kayo. Diba, sila na mismo nagsabi, magpapatibay ng naratibo. Naratibo ang pinagtitibay nila, hindi yung kaso. Naratibo. Putang ina ninyo, mga gago kayo. Yung sina NBA Senior Agent John Mark Carilong at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBA Director lamang ang makakasagot sa ilang tanong. NBA Director ang makakasagot sa ilang tanong, pero nagkaroon na ng dalawa pang NBA Director bago si Matibag. Ano masasagot ni Matibag dyan? Assumption na lang niya dun sa mga reports. Yun, assumption. Hindi siya mismo, wala siyang personal experience or personal knowledge because hindi naman siyang director noong mga panahon na yun. Kung meron dapat magpaliwanag dito, si Santiago, hindi si Matibag. Che, lokohin nyo pa kami. Hindi nyo kami maluloko kasi in the age of the social media, may mga banateros na na kayang ng matalinong diskurso na ganito. Hindi na kayo makakalusot. Partikular sa umunay mga banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni na Private Prosecutor Lorna Capunan at ni House Prosecutor Paulo Ortega. Isa lang masasabi ko, mabigat. Mabigat. Mabigat na yung pisngi mo, ma'am. Mabigat na. Sa sobrang bigat ng speech mo noong nakaraan, umpisa pa lang, fake news na. Oo, sa sobrang sinungaling mo. Matanda ka na, matulog ka na. Pahinga mo na lang yan. Magano ka na, tanim ka na lang ng mga orchids, waling-waling, ganyan. Kaya yung magano ka, tanim ka ng kamote, tapos ipukpok mo sa ulo mo. Pagka ganyan matanda na, tigil nyo na yan. Huwag na yung masyado nag-ano. Pag may post na yun, pati utak, baog na. Wala na. Malakas daw, mabigat daw. Tayo na sinabihan mo nga si Lacson, mahilig sa ibon. Tapos nung sinabi ni Lacson, anong sinasabi mo? Ay, hindi, mali pala ako. Tapos ayan, nagsasalita ka na naman ngayon. Baka fake news na naman yan, ha? Complete the whole narrative. They will complete the whole narrative. Naratibo. Siraan lang kasi to. Ang impeachment, siraan lang yan. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has Ganun, being the head of the bureau, the access. Head of the bureau, na ngayon lang siya head of the bureau, hindi nun. Meron siyang access. So, kung ano yung pagkakaintindi niya doon, clouded yung yung judgment niya. Aso man siya ng administrasyon, di gagawin niya yung judgment according doon sa gusto ng administrasyon. Wala siyang impartiality dito. Tigil niyo na yung kagaguhan niyo, Congress. Tangina ninyo, wala na kayong lusot. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle Keys to the castle. Anong castle? Castle ni Barbie? Dami niyong alam. Ang ina niyo. Puro kayo katarantado, mga hayop kayo. Ayan. Masarap, di ba? Sarap na kwentuhan natin, mahaba-haba yan. Sigurado ako marami na naman kayong oras na mauubos sa inyong mga trabaho sa papakinig nito. Sana napasaya ko kayo. Kung masaya kayo, i-share ninyo ito, i-like ninyo. Mag-subscribe kayo, ha? At magpakulay naman kayo. Chokoripot nyo, Magugunaw na mundo. Ayaw nyo pang bawasan yung mga kayamanan nyo. Mga boyfriend nyo lang naman. Mga babae naman dito yan sa Pilipinas. Yan yung inuubos yung mga pera nyo. Mabuti pa. Ilagay nyo na lang sa channel na to. Nagkaroon pa ng kapakinabangan yan. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.